JD, paano ba bumili ng bagong version ng insenso candle mo? Yung nakalagay sa lata na merong insenso chunks na mas matagal maubos kasi nga meron na siyang container na kahit matunaw yan lahat, patay lang yung apoy, antayin lang tumigas ulit tapos sindihan, pwede uling gamitin. Para sa lahat interesado, paano mag-order, click nyo lang yung yellow basket na nandito sa baba or i-visit nyo yung shop ng Lika Merchandise. Pakita ko yung ito siya. Meron pang laser engrave. Search nyo na lang mga kabayan. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lucio. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Minsan sa ating kasaysayan, naranasan ng mga tao ang pananalanta ng mga aswang. Sa panahong ding ito, lumitaw ang mga antingero na may kakayahang tugisin at patayin ang mga nilalang na gumagambala sa katahimikan ng mga tao. Sila ang tinatawag na manggaaw. Isang samahan na nagsanay sa lihim na karunungan, maging ang kaalaman ng mga aswang ay inaral din ng mga ito. Bagay na ipinagtataka ni Lucio. Nang mga panong iyon ay bagong pasok pa siya sa samahan. Kasama ang kapatid na si Naldo. Mas nauna ito sa kanya. Bakit ba kailangan natin pag-aralan ng kaalaman ng aswang? Para saan ba ang mga to? Hindi ba nagsasanay tayo para patayin sila? Tanong ni Lucio. Inaaral natin ang kakayahan ng mga aswang upang malaman ang kanilang kahinaan. Pero mag-iingat ka pa rin, Lucio. Dahil maaari mo ikapahamak ang aral na yan. Unawain mo ng mabuti ang mga nakasulat, lalo na sa mga dasal na ginagamit nila sa ritual. Tugon ni Naldo. Yun na nga ang sinasabi ko. Maaari pala nating ikapahamak ang kaalaman. Bakit pa natin kailangan pag-aralan? Pagdating ng panahon, maunawaan mo din ang lahat ng bagay. Sa ngayon, sundin mo na lang muna ang sinasabi nila Supremo. Nasa ilalim ng superbisyon ni Naldo ang kapatid. Sinama niya ito dahil na rin sa kagustuang matuto ng binata kung paanong pangalagaan ang sarili laban sa mga aswang. Ang dahilan ng mga ito kung bakit sumapi sila sa samahan ay upang makapagiganti. Pinatay ng mga aswang ang kanilang mga magulang. Tumatak sa magkapatid ang matinding galit at malakas na pagnanasang makapagiganti. Nagbabasa si Lucio sa ilalim ng puno. Napansin naman ito ni Mang Fernan, ang kinikilalang supremo at maestro ng magkapatid. Mukhang tutok na tutok ka dyan ah. Ano ba yung binabasa mo? Wika ni Mang Fernan. Supremo, kayo po pala. Inaaral ko po kasi yung mga aral ng aswang. Lalo na tong mga orasyon nila. Total, nandito ko na lang din ho. Pwede ko bang malaman kung bakit kailangan pang pag-aralan yung mga ganitong dasal? Magandang katanungan. Pero hindi ba naipaliwanag sa'yo ni Naldo ang lahat? Ang sabi niya lang ho sa akin, inaaral natin yung mga kaalaman para malaman kung paano natin sila tatalunin. Tama naman ang kapatid mo. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ang mga kaalaman nila ay upang malaman ang kanilang kahinaan. Kainaan? Di ba dapat pugutan lang ng ulo yung mga yan? May mga aswang na kahit putulan mo ng ulo, may kakayahan pa ring mabuhay. Kaya nakasalalay sa kanilang orasyon ang kanilang lakas. Hinahayaan ko kayong pag-aralan ng bawat aspeto ng lihim na karunungan nang sa ganon alam nyo kung saan kayo aatake. Siguro naman sapat na ang lakas ng mutya ko para makapatay ng isang aswang. Hindi lang lakas ang kailangan natin sa laban, Lucio. Kailangan ding gamitan ng utak ang bawat laban. Natahimik ang binata. Sinara ang hawak na aklat. Tumitig ng malayo. Alam kong iniisip mo, bata. Palagi kong sinasabi sa inyo ni Naldo
na wag mong hahayaang manaig ang galit sa puso dahil lalamunin ka nito at mawawala ang totoong dahilan kung bakit tayo nakikipaglaban. Isa lang ang dahilan ko, Supremo. May pagiganti ang mga magulang namin. Hindi kita masisisi kung yan ang nararamdaman mo. Pero tandaan mo ang sinasabi ko, Lucio. Anumang uri ng enerhiya ay pwede mong pakinabangan. Gamitin mo ang negatibong emosyon upang lumikha ng mabuting solusyon. Ang lalim ng Supremo. Pero salamat. Binigyan mo ako ng pag-iisipan. Sige, para hindi matutok ang isip mo sa negatibong bagay. Mauna na muna ako. May gagawin lang kami sa bayan. Kasama ko ang manong Naldo mo. Matapos makipag-usap, umalis na ang Ginoo. Patuloy na nagbasa ng aklat si Lucio hanggang sa hindi na nito namalayang papalubog na ang araw. Tumayo ang binata at nagpunta sa kubo. Nakamoy ito ng masarap na pagkain sa kusina at nakaramdam ng gutom. Bago pa man ito makapasok, natanaw niya si Mang Fernan na nagmamadaling pumunta sa kanyang kubo. Inantay niya itong makalabas at laking gulat ng binata dahil paglabas ng Ginoo, meron siyang dalang sandata. Dali-daling tumakbo si Lucio papunta sa Supremo upang tanungin kung ano ang nangyari. Supremo, ano pong nangyari? Bakit po kayo may dalang itak? May nangyari sa amin habang pabalik kami dito. Naiwan ang kapatid mo sa bayan upang magmanmana. Mga aswang po ba? Tama ka, Lucio. Ito ang unang beses na sumalakay sila sa mismong bayan. Biglang nakaramdam ng galit ang binata nang malamang aswang ang kalaban nila Mang Fernan. Maaari po ba akong sumama? Pakiusap, Supremo. Handa na po ako. Hindi maaari, Lucio. Masyadong mapanganib ang kakalabanin namin. Posibleng mga malalakas na aswangan naroon. Maaari kaming mapahamak. Ayoko masayang ang buhay mo. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako sumali sa samahan, makapatay ng aswang. May pagiganti ang mga magulang namin. Wala akong pakialam kahit mamatay pa. Kaya pakiusap, isama niyo po ako. Yan mismo ang dahilan kung bakit ayaw kitang sumama. Hindi pwede ang ganyang prinsipyo, lalo na kung nasa aktwal na laban. Hindi negatibong emosyon ang pinapairal namin, Lucio, kung hindi ang adikaing bigyan ng kapayapaan ng mga tao. Yun din naman ang gusto kong mangyari, Supremo. Kaya nakikiusap ako. Isama niyo na ako. Pasensya na, Lucio, pero hindi maaari. Sige na, kailangan na naming umalis. Dumito ka muna at bantayan ang kuta. Walang nagawa ang binata kung hindi sumunod. Bahagi ng pagsasanay niya ang pagdisiplina sa sarili at pagsunod sa mga nakakataas. Ngunit nanaig ang kagustuhan nitong sumali sa aktwal na laban, kaya dali-dali itong kumuha ng sandata at sinundan si Mang Fernan. Hindi pa nakakalayo ang Ginoo kaya mabilis niyang nahabol. Hindi lumapit si Lucio sa Ginoo dahil alam niya na napakalakas ng pakiramdam nito. Habang naglalakad, napapalingon si Mang Fernan. Alam ni Lucio na nararamdaman siya nito. Ilang sandali pa narating nito ang bayan. Nakita din ni Mang Fernan si Naldo. Kasalukuyang nag-uusap ang dalawa. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang lumapit. Narinig ang pinag-uusapan. Tamang hinala natin, Supremo. Malakas na aswang nga ang nandito sa bayan. Mukhang kakailanganin natin ng karagdagang mga kasama. Sinabihan ko na ang iba. Anumang oras ay darating na sila. Sa ngayon, alamin natin kung saan sila maaaring sumalakay nang sa ganon maiwasan natin ang malaking sakuna. Masusunod, Supremo. Teka, nasaan nga pala si Lucio? Alam niya bang nangyayari ngayon? Huwag kang magpalata. Alam kong nakasunod ang kapatid mo.
pero hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Talagang napakatigas ng ulo ng taong yan. Teka, hanapin, hindi na kailangan. Hayaan mo siya, ito ang magsisilbi pagsubok. Pero mapanganib ang labang ito para sa kanya. Malakas si Lucio, ngunit hindi niya kabisado ang paggamit ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Dito natin malalaman kung may natutunan ng kapatid mo. Mahabang panahon din ang nakalipas simula nang sumali kayo sa samahan. Ito na nga ba ang kinakatakot ko? Masyadong padalos-dalos ng galaw si Lucio. Yan ang kadalasang dahilan kung bakit siya napapahamak. Hindi matututong lumakad ang isang paslit kung hindi siya madadapa. Bigyan mo ng pagkakataon ng kapatid mo dahil kailangan niyang maranasan ng masaktan o masugatan para matuto. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa nagdatingan ang iba pang mga kasama. Patuloy na nagmasid si Lucio hanggang sa makapagpasya ang pangkat na simulan ang pagtugi sa mga aswang. Naghiwa-hiwalay ang mga ito. Sinuyod ang buong bayan. Patuloy na sinundan ni Lucio ang kapatid ni Mang Fernan. Ilang segundo ang nakalipas. Huminto ang mga ito sa mismong plaza. Naramdaman ni Lucio ang kakaibang enerhiya sa paligid. Natandaan nito ang mga nabasa tungkol sa aswang. Alam ng binata na nasa paligid ang mga ito. Matyagang nagmasid si Lucio sa pagbabakasakaling makakita ng palatandaan ng mga aswang. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na makakarap niya ang totoong aswang. Ilang sandali pa, isang malaking ibon ang napansin ni Lucio. Batay sa mga nabasa nito, gumagamit ng balat kayo ang mga aswang upang hindi makita ang totoong anyo. Sinundan ng tingin ni Lucio ang malaking ibon hanggang sa lumapag ito malapit sa kinakatayuan nila Mang Fernan. Dito na nagsimulang kumilos si Lucio. Marami itong naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga kasama. Inantay na sumalakay ang mga aswang. Nagsimulang kumilos ang nilalang. Akmang dadambay na si Naldo. Biglang lumabas ang binata sa pinagtataguan at hinarang ito. Napalingon si Mang Fernan at Naldo dahil biglang nagpakita ang binata. Nakipagbuno ito sa aswang gamit ang kamao. Malalakas sa suntok ang binitawan ng binata at sa bawat pagtama nito ay siya ding pag-uga ng katawan ng kalaban. Sadyang kakaiba ang lakas ng kapatid mo. Ngayon natin malalaman kung magagawa niyang pagtagumpayan ang laban. Walang duda na mananalo si Lucio. Ngunit ang kinakatakot ko, baka mawala siya sa konsentrasyon at tuluyang mabula ng galit. Hayaan mo lang. Magtiwala ka sa akin. Kung ano ang pinagdaanan mong pagsasanay, yan din ang ginawa ko sa kanya. Napabuntong hininga si Naldo. Natatakot ito sa maaaring mangyari. Alam niyang hindi sanay sa pakikipaglaban sa mga aswang ang kapatid. Gayunpaman, malaki ang tiwala nito sa pagsasanay na ibinigay ni Mang Fernan. Muling ibinaling ng dalawa ang atensyon sa binatang nakikipaglaban. Bigla itong tumilapon palayo. Mabilis na tumayo si Lucio at tumakbo pasagod sa kalaban. Walang yaka. Tignan natin ngayon kung mabubuhay ka pa sa gagawin ko. Wika ni Lucio sabay suntok sa nilalang. Tinamaan ito sa sikmura dahilan para mapaluhod. Sinapo ng aswang ang tiyan at patuloy na sumuka. Hinawakan ni Lucio sa ulo ang kalaban habang binubunot ang itak. Napatingin ito sa kapatid at muling nagsalita. Pagmasdan mo, Manong, kung paano kung patayin ng nilalang na umutang sa buhay nila nanay at tatay. Matapos magsalita, itinarak nito ang itak sa leeg ng nilalang. Tuluyang pinugutan ng ulo. Nakita ni Naldo ang galit sa mata ng kapatid. Alam niyang hindi ito mapipigil sa oras na magpakita ang iba pang mga aswang.
Tama na, Lucio. Maghulos dili ka. Masisira ang plano ni Supremo. Hindi, Naldo. Hayaan mo ang kapatid mo. Gaya ng sinabi ko, ito ang magiging batayan kung may natutunan siya sa lahat ng itinuro ko. Wika ni Mang Fernan. Dahil sa nangyari, naglabasan ang mga kasama ng aswang na pinatay ni Lucio. Pinaikutan sila ng mga ito. Dali-daling bumunot ng sandata si Naldo. Hinarap ang mga kalaban. Kaso nga lang laking gulat ng dalawa dahil biglang sinalubong ni Lucio ang mga ito. Gamit ang tangang mutya, isa-isa nitong ibinalibag ang mga kalaban. Hindi ito nakakaramdam ng pagod kahit gaano pa karami ang humarang sa kanya. Hindi siya natitinag. Ramdam ni Naldo ang galit ng kapatid sa bawat suntok. Hindi nito tinitigilan ang mga kalaban hanggat hindi nagpupulasan. Matapos ang laban na natiling nakatayo si Lucio, humahangos. Literal na umuusok ang katawan. Bagyang natakot si Naldo sa kapatid dahil alam niya ang susunod na mangyayari. Ito na ang kinakatakot ko, Supremo. Sa oras na masobrahan sa galit ang aking kapatid, wala nang makakapigil sa kanya. Ito ang sumpa na dala ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Ganun ba? Tignan natin. Iba ang nakikita ko sa kapatid mo. Maya-maya huminga ito ng malalim. Tuluyang kumalma. Hindi inaasahan ni Naldo ang sumunod na mangyari. Naglakad palapit sa kanila si Lucio nang nakangiti. Ano, Manong? Naniniwala ka na ba? Hindi na masama. Mahusay, Lucio. Pinatunayan mo lang na estudyante nga kita. Magaling ang ginawa mo. Kailangan lang ng kaunting kontrol pero magaling ka. Kahit papano nagawa mong makipaglaban nang hindi pinangungunahan ng galit. Sinabi ko naman sa iyo, Supremo, na kaya ko makipaglaban sa mga aswang. Kailang tong walang bilib sa akin eh. Alam ko ang taglay mong lakas. At walang pagdududang mananalo ka sa laban sa mga aswang. Ngunit ang kinakatakot ko, pangibabawan ka ng galit at tuluyang lamunin ang isipan mo. Hindi yung mangyayari yun. Kahit papano, tinatandaan ko ang disiplinang itinuro nyo sa akin. At saka pasensya na po kayo kung sumunod ako kahit ayaw nyo. Ayos lang. Ang totoo niyan, alam kong susunod ka. Kaya minabuti ko na lang na gamitin ang pagkakataon para subukan ka. Ha? Alam nyong nakasunod ako? Oo. Alam ko rin kung saan ka banda nagtatago. O siya, bumalik na tayo sa kuta. Siguradong naroon na rin ang mga kasama natin. Hindi makaimik si Naldo dahil sa mga nangyari. Hindi niya inasahan na magagawang pagtagumpayan ng kapatid ang pagsubok ng kanilang maestro. Gayunpaman, masaya ang binata dahil sa wakas. Napatunayan ni Lucio na karapat dapat siya sa tiwala ng kanilang pinuno. Sa susunod na mga lakad, siguradong tayo na magkasama. Kaya huwag kang pasaway. Opo, Manong. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Nasa likod mo lang ako. Gayon din ako, Lucio. Gaya ng pangako natin, walang iwanan. Siyempre naman. Tayo na nga lang ang naiwang magkasama. Mag-iiwanan pa ba tayo? Halika na. Nagugutom na ako eh. Ano kaya makakain natin sa kusina? Sa pagdaan ng mga araw, kasama na si Lucio sa mga operasyon at sa pinagsamang lakas ng magkapatid. Maraming aswang ang napilitang umalis sa lugar. Sa pag-aakalang payapa na ang lahat, nagpa siyang magpahinga ang ilan sa kanilang mga kasama. Tanging si Lucio at Naldo ang naiwan sa kuta, kasama si Mang Fernan. Bakit hindi muna kayo magliwaliw? Tahimik naman ang bayan. Wala naman po kaming alam na pupuntahan eh. Isa pa, magsasayang lang kami ng oras. Mas mabuti na po yun nandito kami sa kuta para kahit papano handa tayo. Mamaya bumalik yung mga kalaban eh.
Sa mga nangyari, malabong mangyari yon. Kung sakaling bumalik man sila, hindi lantaran gaya ng dati. Salamat sa inyong dalawa dahil tinubuan ng takot ang mga aswang. Ayoko lang din magpakampante, Supremo. Hindi natin alam ang galaw ng mga aswang na yan. Maaaring nag-aantay lang sila ng tamang pagkakataon para muling sumalakay. Tama si Manong Naldo, Supremo. Batay sa mga napag-aralan ko, hindi basta papalampasin ng mga aswang ang kahihiyang sinapit nila. Malaki na nga ang pinagbago mo. Umunlad ka pa lalo, Lucio. Magaling. Sa wakas, nagbunga din ang pagtuturo ko sa'yo. Kayong bahala. Sige na, magpapahinga na ako. Bago pa man makapasok ng kubo si Mang Fernan, may dumating na kasama, sugatan, at halos hindi na makapagsalita. Anong nangyari sa'yo, Minggoy? Bakit sugatan ka? Nasa na mga kasama mo? Wala na sila, Supremo. Sinalakay kami ng mga aswang habang nasa daan pabalik ng kampo. Napag-alaman namin, naghahanda sila sa pagsalakay dito. Natunugan ng mga lintik ang isa sa mga kasama ko. Napakadami nila. Higit ang bilang kaysa sa nauna. Kaya wala kaming nagawa. Sinubukan naming tumakas, pero napatay ang ilan sa mga kasama ko. At ang iba naman, nagsipagtago. Ako na lang mag-isang nakarating dito ng buhay. Pero mukhang hindi na ako magtatagal, Supremo. May laso ng kuko ng aswang na nakalaban ko. Paralisado ang kalawang bahagi ng kamay ko. Magpahinga ka at magpapatawag ako ng manggagamot. Naldo, Lucio, alam nyo na ang gagawin. Sinasabi ko na nga ba, talagang nag-aantay lang sila ng pagkakataon. Sinamantala ang pagiging kampante ng kilusan. Humanda sila. Sa oras na tumungtong ang mga yun sa lugar na ito, hindi ko sila titigilan. Matapos ang pag-uusap ay dali-daling naganda ang dalawa. Kanya-kanyang kuha ng sandata. Muling bumalik sa labas ng kuta upang salubungin ang paparating na puwersa ng kalaban. Hindi biro ang labang kakarapin natin. Kulang tayo sa bilang, kaya kung sakaling hindi natin kayanin ang laban, walang masama kung tatakas kayo. Anong sinasabi mo, Supremo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang mga kasama mo? O nga naman, Supremo. Ibabalik ko yung sinabi mo sa amin. Tiwala, Supremo. Hindi ka namin iiwan. Alam kong malakas kayong magkapatid. Pero hindi lang iilan ang kalaban natin. Daan-daan sila. Alam namin, Supremo, at gaya ng sinabi ko sa'yo, kung mamamatay man kami sa labang ito, ikalulugod namin. Ito ay marangal na kamatayan para sa kapakanan ng nakararami. Kung ganon, naway pagpalain tayo ng Diyos. Mag-ingat kayo. Nandito na sila. Lucio, Naldo. Naglabasan ang mga kalalakihan na walang pang-itaas na damit. Nanlilisik ang mga mata. Gigil na gigil. Bumunot ng itak ang tatlo. Nag-antay na kumilos ang mga kalaban. Maya-maya ay lumusob na ang mga ito. Ngunit hindi nila nagawang makalusot sa depensang nakapalibot sa kuta. Ilang minuto lang ang itatagal ng depensang yan. Sapat lang para makatakas tayo. Pero mukhang wala kayong planong umatras. Tama ka, Supremo. Hindi kami aatras. Hayaan natin sila makapasok para matapos na ang lahat ng ito. Ilang minutong nakalipas, tuluyang bumagsak ang depensa ng kuta. Isa-isang nakapasok ang mga aswang. Sinalubong ito ng magkapatid sa pangunguna ni Naldo. Taglay ng binata ang kakaibang bilis dahil sa tangan nito na pangil ng kidlat. Nakasunod naman sa kanya si Lucio. Bawat aswang na nakakapasok sa kuta, hindi na nakakalabas ng buhay. Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng mga ito. Hanggang sa tila kumalma ang mga kalaban, huminto na rin ang pagpasok ng mga aswang sa kuta. Ano na? Yun na ba ang kabuuang bilang nila? Sandali lang.
Hindi pa tapos ang laban. Masama ang kutob ko sa biglaang pagtigil. Yun din ang iniisip ko, Supremo. Humanda ka, Lucio. Mukhang may mas malakas pang darating. Maya-maya ay biglang nawasak ang bahagi ng koral na nagsisilbing harang ng kuta at 3 nilalang ang pumasok. Mukhang ito na ang pinakamalakas sa mandirigma. Sa palagay ko nga, mapapalaban tayo ng gusto dito. Sinugod ito ni Lucio. Malakas sa suntok ang binigay sa unang nilalang. Hindi naman nagpauli ang dalawa. Gamit ang mataas na antas ng kakayahan sa Tigalpo, pinigilan ni Mang Hernan ang isa sa mga kalaban. Samantalang si Naldo naman, hinarap ang isa pa. Hindi alintana ng 3 ang lakas sa taglay na mga kalaban. Sa halip na matakot ay mas nabuhayan pa sila ng loob dahil isinasaalang-alang nila ang kaligtasan ng nakararami. Gumagante ng atake ang mga aswang. Ngunit dahil sa mga kalamang taglay, nagagawa nila itong iwasan. Natuwa si Mang Fernan sa ipinapakita ng magkapatid, lalo na kay Lucio. Inakala ng Supremo na tuluyan na itong mabubulagan ng pagiganti. Kaso nga lang kabaliktaran ang nangyari. Hindi nagtagal, nagawang talunin ni Mang Fernan at Naldo ang kanilang mga kalaban. Naiwan na lang ang katunggali ni Lucio. Mukhang kailangan ng tulong ni Lucio. Malakas ang isang yan. Halika, Supremo. Tulungan natin ang kapatid ko. Akmang susugod na sana ang dalawa. Kaso nga lang sumigaw si Lucio. Diyan lang kayo. Akin ang isang to. Malakas ang loob mo, bata. Hindi mo kilala kung sino ang karap mo ngayon. May angking kang lakas. Ngunit sa palagay mo ba, sapat yan para talunin ang kagaya ko? Nagawa akong pabagsakin na mas marami pang kauri mo. Kaya masisiguro ko, hindi ka na rin magtatagal. Ibahin mo ko sa kanila, bata. Ang mga nakaharap mo ay pawang pangkaraniwang aswang. Ako ang pinuno. Hindi ako malalagay sa ganitong posisyon kung wala akong sapat na lakas upang ilagay sila sa dapat kalagyan. Sinasabi mo bang ikaw ang pinakamalakas sa kanila? Bakit hindi natin subukan? Hindi yung puro kasalita. Muling sumugod si Lucio. Sunod-sunod na suntok ang binigay. Sinasalag ng kalaban ang mga atake ng binata. Ngunit nararamdaman nito ang tindi ng mga tama sa kanyang katawan. Bagyang umatras ang nilalang at sinapo ang braso. Anong problema? Akala ko ba ikaw yung pinakamalakas? Bakit pakiramdam ko nakikipaglaro ka lang sa akin? Seryosoin mo naman. Masyado kang mayabang para sa isang mortal na nagtatanga ng mutya. Huwag kang magpakampante. Hindi mo alam ang saklaw ng aking kakayahan. Kanina pa ako natutuliling sa mga sinasabi mo. Pwede bang tapusin na natin to? Kung yan ang gusto mo, ngayong gabi, wawakasan ko ang buhay niyong lahat. Mabilis na naglaho ang aswang sa paningin ni Lucio. Ganun pa man, napakalakas ng pakiramdam ng binata. Nalaman nito kung saan susunod na aatake ang kalaban. Sumuntok ang aswang mula sa likod ni Lucio. Kaso nga lang nagawa niya itong saluhin. Gamit ang kaliwang kamay, marahang itinulak ni Lucio ang kalaban. Hindi to makapaniwalang nagagawa siyang patrasin ng binata. Ngumiti ng nakakaloko si Lucio. Hinawakan ng maigpit ang kamay ng aswang at buong lakas ay hinampas sa lupa ang kalaban. Ramdam ang pagyanig ng paligid nang tumama ang katawan nito sa lupa. Kung pangkaraniwang tao lang ang kalaban ni Lucio, malamang nagkandalasog-lasog na ang buto niya. Pasalamat na lang ako na sa panig natin ang kapatid ko.
Nakakatakot ang lakas ni Lucio Supremo. Muling nabaling ang atensyon ng dalawa sa kalaban ng binata. Tumayo ito at muling sumugod. Sa pagkakataong iyon, binunot ni Lucio ang kanyang itak. Sinalubong ng taga ang kalaban. Tinamaan ito sa tagiliran, dahilan para mampahinto sa pagkilos. Biglang sumambulat sa lupa ang lamang loob ng nilalang ni Sainagap. Hindi nito akalaing tatablan siya ng sandatang gawa sa tao. Ano, nagulat ka? Pasalamat ka, binigyan pa kita ng ilang minutong pagkakataon para mabuhay. Pero ngayon medyo napapagod na ako sa paglalaro eh. Tatapusin ko na to. Inihagis ni Lucio ang itak paytaas. Napatingala ang aswang. Nakita nitong sinalo ng binata ang sandata. Nang tumingin siya kay Lucio, nakaumang na sa kanyang leeg ang talim ng itak. Pinahanga mo ko tao. Sa buong buhay ko, isang tao ang kayang tumapat sa isang totoong gabunan. Walang kwenta ang paghanga mo. Dahil hinahatulan na kita ng kamatayan. Hinila ni Lucio ang itak, dahilan para malaslas ang leeg ng aswang. Ito ang tuluyang tumapos sa buhay ng nilalang. Dinampot ng binata ang ulo nito at tinaas. Naglabasan ang ilan pa nitong mga kasama at natakot nang makitang patay na ang kanilang pinuno. Isa-isang nagpulasan ang mga ito hanggang sa tuluyang naglaho. Sa wakas, naipagiganti ko si nanay at tatay. Pero hindi pa dito natatapos ang pakikipaglaban namin ni Manong. Asahan niyo, mas marami pa kaming buhay na masasalba. Matatahimik na kayo dyan sa kabilang buhay. Bagaman hindi nila nagawang ubusin ang mga aswang, isinumpa ng magkapatid na hindi sila titigil hanggat may mga nabubuhay na aswang at merong nagtatangka na sirain ang katahimikang kanilang pinangangalagaan. Ipinagpatuloy ng mga ito ang adhikain dahil alam nila na hindi mawawala ang mga aswang sa mundo. Ngunit kahit papano, malaki ang pasasalamat ng mga tao, hindi na malala ang panggagambala ng mga aswang. Masaya ang magkapatid sa kinalabasan ng kanilang sakripisyo. At sa paglipas sa mga taon, ipinasa ang mga kaalaman sa bagong henerasyon. Kaalaman na nagmula sa magkapatid na Manggaaw. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa berdeng mutya ni Aling Basyang. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Aga. Taong 1977. Samar. Maraming napapabalitang kwento tungkol sa samot-saring kaganapan sa Samar, lalo na kung pag-uusapan ay engkanto. Hindi na rin mabilang ang mga taong nakaranas ng kababalagan ng nasabing nilalang. Kabilang narito si Aga. Isang estudyante, napadpad sa lugar na kalaunan nakasaksi ng labanan sa pagitan ng matandang antingero at grupo ng mga tikbalang. Kakatapos lang ng unang semester sa kolehiyo, napagpa siya ni Aga na maglibang habang nag-aantay ng pasukan. Sakto namang nag-aya ang kaklase na umuwi sa pinanggalingang probinsya. Sumama hindi lang para magbakasyon, kundi para subukin ang paniniwala tungkol sa mga engkanto. Nakarating ng probinsya ng Samar dakong hapon. Sa liblib na bahagi ng sitio ang tahanan ng lola ng kaklaseng si Tisoy. Maligayang tinanggap si Aga, tinrato bilang apo. Kagad naglibot sa lugar. Pareho ang naisip ng dalawa. Ang magsaliksik sa kagubatan na sinasabing kinalalagyan ng pintuan papunta sa kabilang dimensyon.
Alam mo, lumaki ako sa probinsyang to pero wala akong naranasan tungkol sa mga nilalang na ganyan. Nung binanggit mong gusto mong malaman kung totoo ba, aba, nagka-interest din ako. Ang sabi ng kaklase ko noon, nandito lang daw sa gubat yung lagusan eh. Ano, handa ka na ba? Wika ni Tisoy. Oo naman, kaya nga ako sumama sa'yo eh. Saan ba banda dito? Kanina pa tayo paikot-ikot, pero wala akong makita na kahit ano. Tapos parang bumabalik lang tayo. Pansin mo ba? Ilang beses na nating nadaanan yung kahoy na to. Napalitan ng kaba ang nararamdaman nang mapagtanto sa loob ng ilang oras na paglilibot. Umiikot lamang sila sa lugar. Nagpatuloy sa paglalakad. Naglagay ng mga palatandaan pero dito lamang dinadala ng mga paa kahit sa ibang direksyon dumaan. Gayunpaman, hindi tumigil hanggang sa makaisip ng paraan. Naalala ko na. Kapag ganito pabalik-balik sa daan, ibig sabihin pinaglalaroan tayo ng engkanto. Kailangan nating baliin yung sumpa sa pamamagitan ng pagbaliktad ng damit. Kaagad ginawa ni Tesoy. Sa simpleng pamamaraan nakawala sa panlilinlang ng engkanto. Natawa ang dalawa sa naging resulta. Pero kagad napalitan ng takot ng bumungad ang isang binatilyo. Kakaiba ang datingan lalo na ang pagtitig. Hindi nagsasalita kaya nagtataka si Aga sa pakay nito. Sinubukan nilang kausapin pero tikom ang bibig. Kalaunan ay sumenyas. Walang ideya sa mangyayari pero sumunod. Nakarating sa nag-iisang kubo sa kalagitnaan ng kagubatan. Gawa sa kawayan, mula sa haligi hanggang sa dingding. Tagpi-tagping nipa naman ang bubong. Mula sa likurang bahagi lumabas ang isang matandang babae. Kagad silang tinitigan. Hindi nagtagal nagsalita. Narinig ko yung pag-uusap niyo mga iho. Gusto niyong hanapin ang lagusan. Ngayon pa lang ang maipapayo ko. Tumigil kayo. Kung ayaw niyong mapahamak, umuwi na kayo. Wika ng matandang babae. Lumapit sa kanya ang binatilyo at merong binulong. Tignan niyo na. Meron kaagad kayong nabulabog. Pinaglaruan pa kayo ng sumpa ng tikbalang. Mawalang galang na po, sino po ba kayo? Ngayon ko lang napansin na may bahay pala dito. Tisoy ho ang pangalan ko, kasama ko yung kaibigan ko si Aga. Wala naman kaming masamang intensyon sa gubat. Gusto lang namin malaman kung totoo ba'y nararanasan ng mga tao dito. Wika ni Tisoy. Pero kagad umayos nang mapansin ang reaksyon ng matanda. Mga walang muwang sa ganitong usapin. Kung akala nyo, tapos na ang pambibiktima sa inyo. Diyan kayo nagkakamali. Amanang, tama na po yung pananakot nyo. Oo, magpapaalam na kami. Malapit na magdilim, huli ka na Tisoy. Parang baliw yata yung isang yan. Kung sakaling muli kayong maligaw, huwag niyong kalimutang banggitin ang pangalang Basyang. Nagkatinginan ang magkaibigan. Hindi maintindihan kung ano ang pinupunto ng matanda. Gayunpaman hindi na pinansin. Nagpatuloy na sa paglalakad. Makaraan ng ilang sandali. Napagtanto na nawawala sa daan. Madilim na ang paligid. Hanggang sa nakarinig sila ng mga yabag na parabang nagmumula sa kabayo. Sa puntong ito naisip ng mga binata ang sinabi ng matanda. Naguguluhan man, tinawag ang pangalan. Sigaw ng sigaw. Kaso nga lang hindi si Aling Basyang ang dumating. Ilang bilang ng mga kabayong itim. Kahubog ng tawang katawan. Pero ang ibabang parte ay sa kabayo. Mabalahibo lalo na ang likurang bahagi. Walang ibang hatid kung hindi ang takot. Nakailera ang mga ito na parabang nagpaparada patungo sa kanilang kinalalagyan. Natataranta si Aga dahil kahit saang lumingon, nakikita ang nilalang.
Parang tama yung sinabi ng matanda ah. Dapat kasi hindi na natin hinanap yung lagusan eh. Anong gagawin natin dito? Si Tisoy sa kabilang banda, patuloy sa pagtawag sa pangalan ni Aling Basyang, kaso nga lang walang dumadating. Hindi na naiintindihan ang takbo ng paligid. Unti-unti silang nahihilo, dulot ng mga nakapaligid na elemento. Hindi nagtagal. Nakalapit ang mga ito pero bago pa may magawa, humampas ang malakas na hangin, dahilan para isa-isang tangayin ng mga tikbalang. May mga aninong namumuo sa kadiliman. Merong mga sandatang hawak na hinahambalos sa mga nilalang. Hindi nagtagal ay nahinto ang mga ito, kasabay ng pagkawala ng mga tikbalang. Sa paglingon bumungad si Aling Basyang. Nang tumalikod ay dali-dali silang humabol. Sa puntong ito, hindi lang kababalagang dulot ng engkanto ang gustong alamin nila Aga, maging ang tinatagong kakayahan ng matanda. Hindi sila pinagdamutan, kusa itong nagpaliwanag. Si Aling Basyang ay matagal nang naninirahan sa lugar. Dating antingero ang yumaong asawa. Pero dahil sa pakikipagsapalaran laban sa mga engkanto, namatay ito. Hindi matanggap ang nangyari kung kaya't pumalit sa tungkulin. Gamit niya ang iniwang tanga ng asawa, kulay berdeng bato, na may kakayahang tumawag ng mga nilalang at elemento. Alam mo pare kung tutusin, kung pag-iisipang maigi. Swerte pa nga tayo eh. Ang pakay lang natin sa lugar malaman kung saan yung lagusan. Pero ngayon nagkaroon pa tayo ng pagkakataon na makakilala ng isang matanda na hindi natin maintindihan kung tao ba o engkanto eh. Baka nga nagpapanggap lang yan Nagkukunwaring tao pero engkanto talaga siya. Hindi ko rin alam. Hanggang ngayon, nahihiwagaan pa rin ako sa mga nangyayari. Pero ang pinakamahalaga, ligtas tayo. Binigyan sila ng espasyong matutulugan. Hindi ganon kalaki ang tahanan, pero kasya pa rin sa higa ang papag. Walang silid, katre lamang na nakapwesto sa bawat sulok. Sa oras ng pagtulog, abala sina Aga at Tisoy sa pagbubulungan. Pinag-uusapan ang mga ideya na gumugulo sa isipan. Walang sumita kaya nagpatuloy. Kaso paglipas ng ilang sandali, napansin ang mga anino na dumadaan sa harapan ng binata. Sinundan ito ng halinghingan ng mga kabayo. Sa pagkaalarma, pinuntahan si Aling Basyang. Hindi ito isang banta. Sadyang umaaligid sa tahanan ng mga tikbalang na yan. Huwag kayong matakot. Pagpaparamdam lang ang kayang gawin ng mga yan. Nababahala man, sinunod ang sinabi ni Aling Basyang. Kinaumagahan parehong puyat dahil hindi nakatulog. Oras ang binalingan bago natigil ang pagpaparamdam ng mga nilalang. Sa puntong ito, pinauwi sila ng matanda kaso lang ayaw ng dalawa. Gusto pang masaksiyan ang mangyayari sa susunod. Narinig nila ang usapan ng maglola, ang nalalapit na pagdating ng mga nilalang. Hindi laro ang kaganapan, kaya hindi nyo kailangan manood. Maaaring magdulot ito ng kamatayan. Umalis na kayo sa lugar bago bumalik ang mga tikbalang. Hindi ko alam kung kaya ko pa kayong protektahan. Hindi naman po kami mangyangalam, Aling Basyang eh. Hindi po kami makakaperwisyo dito. Oo nga po, hindi po kami gagawa ng anong bagay na ikakapahamak. Napabuntong hininga na lamang si Aling Basyang. Alam niya rin sa kanyang sarili na hindi pwedeng umalis ang dalawang bata. Merong marka ang mga ito at siguradong mapapahamak. Kaya naman kinausap niya ang apo na nagngangalang Chris. Ito ang magbabantay kay Aga at Tisoy. Sa paglipas ng araw, nakalimutan ang buhay sa labas. Tuluyang nilamon ng kaisipan tungkol sa mga engkanto. Maayos na pinakikitunguan ni Aling Basyang kung kaya't walang naging problema. Unti-unti ring naintindihan ang galaw ng isang antingero
Nasanay makinig ng iba't ibang salita mula sa matanda. Palaging nakikita ang pagdarasal. May mga natutunan din sila kay Chris. Mabigat ang presensya pero mabait naman. Biyasa sa paggamit ng sandata, madalas nagsasanay sa puno ng saging. Buong maghapon, hindi mapigilan ng dalawa na magpaturo. Kalaunan ay natutong humawak ng patalim. Ngunit nilimitahan ni Chris ang pagturo sa kanila. Nangangamba na baka sa paglabas ng lugar, gagamitin ng dalawa sa mali ang natutunan. Sa pagkakaintindi sa mga ito, nauuna ang pagiging hambog, ugali na madalas naglalagay sa alanganin. Hanggang dito lang ang pwede ko ituro sa inyo. Pwede na kayong bumalik sa loob. Nakahanda ng panangalian. Sa buong maghapon ay nakinig sila sa istorya ni Aling Basyang. Isinalaysay ang buhay antingera at pakikipagsapalaran sa mga engkanto. Sa katunayan, naging mortal na kaaway ng pinagmulang angkan ang lahi ng mga tikbalang sa kadailanang winasak ng mga ninunong albularyo ang karian. Nag-ugat sa mga pasyenteng palaging binibiktima ng nilalang. Kahit anong pakiusap ng ninuno, ayaw tantanan ang mga tao, kaya naman ginawa ang plano. Daan-daang tikbalang ang nasawi sa naganap na labanan. Bilang paghiganti, isinumpa ang kanilang angkan na hindi lilipas ang henerasyon nang hindi nararanasan ang kalupitan. Naputol ang kwento ng may dumating. Sa kabila ng pagiging tao, hindi malilinlang ang mata ng antingera. Ang matandang karap, isang tikbalang na nagbabalat kayo. May inalok pang pagkain na kagad tinapon ni Aling Basyang. Nang matapon sa lupa, bumungad ang totoong itsura. Nakakalason na iba't ibang uri ng ugat. Matalas talaga ang mata at isipan mo, Basyang. Hindi kagaya na Tiburcio. Madaling malinlang. Ang lakas ng lobong pumarita. Nandito ako dahil sa dalawang binatang nambulabog sa aming pagpapahinga. Inabangan namin sa gubat pero hindi na dumaan. Alam kong ikaw ang tumulong sa kanila. Alam mo ang batas ng kalikasan. Kung ayaw mo ng gulo, ibigay mo sila sa akin. Hindi mo ko madadaan sa paninindak mo. Wika ni Aling Basyang. Inilabas ang patalim. Nagkarga ng orasyon. Kaso nga lang hindi natinag ang nilalang. Hindi nagtagal. Dumagungdong ang naglalakasang yabag ng mga kalahi. Mararamdaman ang pag-iba ng hangin. Alam mo ang ugali namin, Basyang. Kung sino man ang nanggulo sa aming lahi, hindi na dapat mabuhay. Pag-isipan mong maigi ang susunod mong hakbang. Hindi sumagot ang matanda. Hinawakan ang tangan. Tinawag ang mga nilalang at elemento. Makikita sa lugar ang iba't ibang uri ng nilalang. Ang itsura nila ay mahalintulad sa iba't ibang ugat ng mga puno. Nagkokorte ng isang figura na maaaring lumaban sa mga tikbalang. Hindi nagtagal, nagsimula ng magbuno ang dalawang panig. Tumagal lamang sa loob ng ilang sandali ang laban. Pinaluputan ng iba't ibang ugat ang mga tikbalang hanggang sa tuluyan silang nilamon ng lupa. Kailangan na nating pauwiin ng mga binata, Lola. Matindi ang banta sa kanilang tikbalang. Hindi titigil ang mga yan hanggat hindi napapatay ang dalawang bata. Alam mo rin ang dahilan ko, Chris, kung bakit hindi ko sila pinapaalis. Meron na silang marka. Pero hindi bueno. Makakayanan ko pang gumawa ng isang pamamaraan upang mailigtas sila. Kailangan nyo lang umalis sa lugar na ito. Kami nang bahala sa lahat. Pero Aling Basyang, damay na po kami dito eh. Kasalanan po namin kung bakit nangyayari to eh. Manang, naturuan naman po kami ni Kuya Chris eh. Baka pwede po kaming tumulong sa inyo. Hindi po pwede yung aalis na lang kami. Ang nakita niyong puwersa ng mga tikbalang ay wala pa sa kalingkingan.
Hindi ito simpleng labanan. Hayaan niyong gawin namin ang aming tungkulin. Umalis kayo sa lugar na ito kung gusto niyo pang mabuhay. Labag man sa kalooban ng dalawa, umalis sila sa lugar. Sinimulan ni Aling Basyang ang ritual upang mabigyan ng proteksyon ng mga ito. Pagdating nila sa tahanan, samot-saring pagalit ang natanggap sa lola ni Tisoy. Ilang araw na silang hinahanap. May usap-usapan na kinuha sila ng engkanto sa gubat. Mabilis na nagpaliwanag ang dalawa. Sinabing nanuluyan sa kabilang bayan. Nagkatuwaan kung kaya't hindi nakauwi. Nakumbinsi ang matanda at hindi na nag-usisa. Magmula nang umalis sa poder ni Aling Basyang, hindi maiwasang mag-alala sa kalagayan nito, lalo na si Aga na planong bumalik sa lugar. Nababaliw ka na ba? Pinaalis na nga tayo para mabuhay tayo eh. Tapos gusto mo pang bumalik? Hindi tayo kagaya ng dalawa. Hindi normal ang mga tao yung mga yun. Mamamatay tayo dun. Hindi ka ba nakukonsensya? Narinig mo yung sinabi ng tikbalang oh. Kasalanan natin kung bakit sila nandun sa lugar. Wala naman tayo magagawa eh. Mamaya yung pagpunta natin dun, yung pa'y maging dahilan para lalong mapahamak yung dalawa. Napabuntong hininga si Aga. Sang-ayon siya sa sinabi nito. Pero mas nangibabaw ang pag-aalala. Hindi na ito tungkol sa pagnanais na matunto ng lagusan patungo sa ibang dimensyon. Subalit hindi rin malinaw sa sarili kung bakit gano'n na lamang ang kagustuhang bumalik. Nang makapagpa siya, walang pasabing tinahak ang daan patungo sa tahanan ni Aling Basyang. Nakarating siya sa kalagitnaan ng pagdarasal. Tahimik na naupo sa tabi. Pinapanood ang buong proseso. Iba't ibang salita ang narinig mula sa bibig nito. Unti-unti siyang nagkakaroon ng interes sa gamit. Habang humahaba ang dasal, nakikita niya kung paanong kumislap ang berdeng bato. Nang matapos, nagulat si Aling Basyang at Chris nang makita siya. Ang tigas ng ulo ng binatang to. Sabing wag bumalik, pero nandito pa rin. Talagang ipapahamak mo yung sarili mo, no? Wala na tayong magagawa, Chris. Nandito na yan. Ilang sandali na lang, darating na ang mga kalaban. Dahil wala nang pagpipilian si Aling Basyang at Chris, hinayaan nilang tumulong ang binata. Pumasok sila sa loob ng tahanan. Hawak-hawak ni Aling Basyang ang itak at nakasuot ang berdeng tangan. Panay ang pagsilip sa labas. Nag-aantay kung darating ba ang mga kalaban. Ang dami mong nilagay na pangontra sa labas ng tahanan niyo ah. Talaga bang sobrang daming tikbalang yung pupunta dito? Huwag ka na masyadong magsalita. Kayo ng kaibigan mo nagsimula ng lahat ng ito. Huwag na huwag kang lalabas ng tahanan dahil siguradong mamamatay ka. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nararamdaman ang pagbigat ng paligid. Nagsimula nang umaligid ang presensya ng mga nilalang. Ilang sandali pa, pinatay ang mga gasera. Hindi nag-iwan ng anumang ilaw sa loob ng tahanan. Inabutan ng patalim at pangontrang langis si Aga. Kung sakaling magkagulo, huwag kang magdadalawang isip na lumaban. Teka sandali, saan pupunta yung lola mo? Bakit siya lalabas? Nasa labas ang kalaban, wala sa loob. Dito ka lang. Huwag na huwag kang aalis. Huwag kang magpapalinlang sa mga elementong nakapaligid. Sumunod si Chris sa labas. Samantala naiwan sa loob si Aga. Panay ang pagsilip upang malaman ang nangyayari. Pagdaan ng ilang sandali, naaninag sa dilim ang nanlilisik na mga mata. Sinundan ng mga halinghing, palakas ng palakas. Maririnig ang mabibigat na yabag ng paa. Hindi nagtagal lumitaw na ang mga nilalang. Masyado niyong pinaninindigan ang pagbabantay ng lantawan. At ngayon, maging ang dalawang binata
na wala namang koneksyon sa inyo. Binibigyan nyo pa ng proteksyon. Mukhang mas maraming bilang ang dala mo ngayon. Mas maganda. Marami sa inyo ang mamamatay. Sa bawat henerasyon na lumipas, alam mo ang nagaganap sa pagitan ng ating mga angkan. Paulit-ulit na naglalaban at sa bawat pagkakataon na tayo'y naghaharap, may mga buhay na nawawala. Pero ang kaibahan sa ngayon, prinotektahan mo ang binata. Dinagdagan mo ang problema. Lumabag ka sa kasunduan ng kalikasan. Masyado kang madaldal. Simulan na natin ang laban nang matapos na. Humakbang ang mga nilalang. Nagsimula na ring magkarga ng orasyon si Aling Basyang. Kitang-kita ni Aga kung paanong nagbago ang itsura ng matanda. Mula sa kulubot na balat, naging isang babaeng mandirigma. Maging ang sandata nito ay nagbago. Sa bawat pagwasiwas ng itak, may namamatay na tikbalang. Sa loob lamang ng ilang minuto, maraming nilalang ang namatay dahil sa ginawa ni Aling Basyang. Hindi naman nagpakampante ang matanda. Umabante pa ang kasunod na hanay ng mga tikbalang. Lahat sila ay sabay-sabay na umatake. Kaso nga lang ganun pa rin ang sinapit ng mga ito. Hanggang sa huminto ang pagsalakay, nakatayo lang si Aling Basyang, nag-aantay sa susunod na galaw ng kalaban, hanggang sa napansin niya ang kausap kanina, si Ayo. Nakatitig lamang ito sa kanya, na para bang wala na ang kaluluwa. Alam ni Aling Basyang ang ganitong pamamaraan. Kagad tinignan ng kinaroroonan ni Aga. Nakita ang kaibigan nitong si Tisoy. Nagbato ng orasyon si Aling Basyang upang masira ang panlilinlang. Nasira ang plano ni Ayo. Bumalik ang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa lakas ng epekto ng orasyon ay naparalisa ang iilang bahagi ng katawan. Kagad siyang nagbigay ng hudyat sa hukbo upang sumalakay. Sa pagkakataong ito ay nahirapan na si Aling Basyang. Hinawakan niya ng dalawang palad ang tangan. Muling tinawag ang mga nilalang at elemento. Mula sa ilalim ng lupa naglabasan ang mga ugat. Muling pumulupot sa mga tikbalang. Umalingaw-ngaw ang malalakas na angil ng mga nilalang. Buong puwersa silang nilalamon ng mga ugat patungo sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, si Ayo na lamang ang natira sa kabilang panig. Binabati kita, tanda. Hindi na masama ang nagawa mo. Matapos magsalita ng nilalang, nagbago ang itsura nito. Naging doble ang laki. Dalawang sibatang hawak sa magkabilang kamay. Nanlilisik ang mga mata. Walang pagdadalawang isip na sumugod. Sa pagkakataong ito dumadagundong ang ingay sa bawat salpukan. Nasasabayan ni Aling Basyang ang kilos ng tikbalang. Nanatili pa rin ang kakaibang imahe ni Aling Basyang. Isang lumang babaeng Amazona. Maraming tato ang katawan. Nakikipagpalitan ng lakas sa isang purong tikbalang. Maraming puno ang nasira. Nawasak na ang kapaligiran. Hanggang sa umabot sa punto, lahat ng ugat mula sa ilalim ng lupa ay pumulupot sa katawan ng tikbalang. Dito na ginamit ni Aling Basyang ang pagkakataon. Buong puwersang itinarak ang hawak na sandata sa puso ng nilalang. Inikot niya ng ilang beses ang sandata upang mas lalong lumala ang pinsala. Kitang-kita naman ng lahat kung paanong maging abo ang katawan ng tikbalang hanggang sa tuluyang nawala sa hangin. Kagad lumapit si Aga at Chris nang makitang ligtas na ang paligid. Labis naman ang naramdamang kilabot ni Aga. Lumapit sa mga bahagi kung saan nilamon ng lupa ang mga tikbalang. Wala na ang katawan pero makikita pa rin ang bakas. Matapos ang kaganapan, kinausap si Aga. Kinumbinsiing lisanin ng lugar at bumalik sa pinanggalingan. Sumunod ito dahil wala nang rason para manatili.
Nasaksiyan niya ang labanan sa pagitan ng hindi pangkaraniwang nilalang at ng tao. Pagdating sa tahanan na abutan si Tisoy, naghahanda na sa pagbalik ng Maynila. Nakatanggap siya ng malakas na batok dahil sa pag-aalala. Ang totoo, sinundan sa kagubatan nang mapagtantong nawawala siya. Kaso nga lang hindi na nakita ang tahanan ni Aling Basyang. Sa takot na maligaw, bumalik na lamang sa bahay at nag-antay. Ano ba kasing pinagagawa mo? O ano, may napala ka ba? Wala eh. Wala namang nangyari. Palusot ni Aga. Naganda na ang dalawa. Sabay na lumuwas pa Maynila. Ilang araw na bakasyon. Balik eskwela na naman. Ganon pa man, hindi pa rin makapaniwala ang binata sa naging karanasan. Higit pa sa inaasahang marat ng kaganapan. Sinubukang bumalik, pero wala na sa kagubatan sina Aling Basyang. Kahit si Tisoy na nagdala sa kanya sa lugar, hindi alam ang kanyang nasaksiyan. Nanatili itong sekreto, nanatiling alaala, nang minsan niyang masaksiyan ang isang matandang antingera na merong mutya na kulay berde, si Aling Basyang. JD, paano ba bumili ng bagong version ng insenso candle mo? Yung nakalagay sa lata na merong insenso chunks na mas matagal maubos kasi nga meron na siyang container na kahit matunaw yan lahat, patay lang yung apoy, antayin lang tumigas ulit tapos sindihan, pwede uling gamitin. Para sa lahat interesado, paano mag-order, click nyo lang yung yellow basket na nandito sa baba or i-visit nyo yung shop ng Lika Merchandise. Nakita ko yung ito siya. Meron pang laser engrave. Search nyo na lang mga kabayan.